Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So noong isang araw lang nga ay lumabas ang balita kung saan ang panganay na anak ni Lebron na si Bronny ay inalis na sa 2024 NBA Draft Board bagkus nilipat na ito sa 2025 draft kung saan siya ay naasahan na mapili sa second round. Malaki na nga ang binagsak nito dahil expected siya noon bilang isang lottery pick bago siya maglaro sa kolehiyo. Ngunit dahil nga sa mga bagsak ng stats ay bumagsak din mga kaibigan ang value niya sa draft at matapos lang nga na lumabas ang balita na ito ay naglabas nga ng galit niya si Lebron at sinabi na hayaan lang nga daw na maglaro ang bata at walang halaga umano ang mga mock drafts, kung saan ito nga ay sinagot ni Stephen A. Smith na si Lebron lang din umano ang may kasalanan nito. Wala nga daw ginawa si Bronny kundi ang mag-ensayo at ang maglaro ng basketball. Lahat nga daw ng atensyon na nakukuha nito ay dahil kay Lebron. Kapag ikaw nga daw si Lebron James at sinabi mo sa publiko na gusto mong makasama ang iyong anak sa NBA at willing kang pumunta sa kahit na anong team na kukuha sa kanya, knowing the power and influence ng isang Lebron James, ngayon nga daw ay mapapaisip ka na kung anong team ba ang pipili kay Bronny dahil dito din nga pupunta sa Lebron. Hindi nga daw media ang may kasalanan nito kundi si Lebron mismo. Hindi nga daw ito dapat nagrereklamo. Habang ang biggest fan naman ni Lebron na si Shannon Sharpe ay sinabi din nga dito na dapat umano ay tigilan na nga daw ni Lebron ang pag-hype kay Bronny. Kawawa nga daw yung bata, kahit kailanman daw ay hindi ito makakaalis sa anino ng kanyang tatay. Kinumpara din nga ito ni Shannon mga kaibigan kay LeVar Ball sa pag-hype sa kanyang anak at nang sabihin ni Lebron na kaya na nga daw ni Bronny na maglaro para sa Lakers. Kayo ba mga kaibigan, ano ba masasabi nyo sa pahayag nila Stephen A. Smith at Shannon Sharpe? Habang ang veteran sharpshooter Patty Mills naman ay winave na nga ng Atlanta Hawks ang kanyang kontrata, kaya naman ngayon ay free agent na ang star player ng Australia. Ang 35-year-old veteran ay 10 games lamang nilaro ngayong season sa Atlanta Hawks while only averaging 2 points per game sa loob ng 10 minuto. Hindi man impresibo ang mga stats na ito, alam naman nating lahat kung ano nga ang kaya niyang gawin. Sa mga FIBA tournaments nga ay kasing level niya lamang mga superstar sa NBA if not better. Sagana nga siya sa experience. As of now ay nakikinig nga sa mga alok si Patty Mills. Kayo ba mga kaibigan, saan nyo ba gustong mapunta si Patty Mills sa team? Habang si Otto Porter Jr. naman na expect din nga na magkaroon ng contract buyout bago matapos ang araw na ito upang maging eligible pa siya na pumirma sa isang playoff contender. Isa sa mga inaasahan na team na pipirmahan niya ay ang Golden State Warriors kahit na nasa labas pa ito ng playoff picture sa ngayon. Sa team na ito ay nagkampiyon nga si Porter Jr. Isa nga siya sa mga key pieces ng bench ng Warriors noong recent championship run nila. Ganun pa man ay isa lamang ang Warriors sa madami nakapila sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman sa mga Warriors fans, gusto nyo bang bumalik si Otto Porter Jr. sa team na ito? Isa pang nagkasundo sa contract buyout ay si Marcus Morris Sr. at ang San Antonio Spurs. Inaasahan din na pipirma nga ng minimum deal si Morris Sr. sa isang contender. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?